Sa meeting? Inaaksaya mo ba ang oras mo sa pagpapaganda at pananamit? Hindi. Gusto ko lang naman pong sanang magmukhang presentable at mukhang professional. Ginagamit mo ang itsura mo para pagtakpan na di ka magaling na lawyer. Ito bang pagkakaintindi mo sa legal profession? Hindi ko na ulitin, pasensya na. Okay, sige. Kapag ganito ka pa din sa susunod na meeting, umalis ka na lang dito. Napagalitan ka? Huwag ka malungkot. Hindi mo naman kasalanan. Okay? Sa tingin niyo, may magagawa pa ba akong tama? Wala yun. Kung sakaling paalisin ka man. Yuffie, ba't ganyan ka magsalita? Changya, huwag ka mag-alala. Kahit isang araw ka lang sa firm, akong bahala sa'yo. Okay? Sino nga uli yung nagsabi na magiging tagapagmana ako? Diba awareness ni boss? Pustahan tayo. Hanggang kailan kaya yan dito? Bauraway, huwag kang kampante. Hindi mo alam ang lahat. Naniniwala kasi ako sa style ng management ni boss. Nararamdaman ko na kakaiba si Chang Yao. Bakit? Kasi yung dating assistant hindi nakasagot kay boss. Natameme at nag-walk out. Now, this will affect the tax treatment under U.S. tax law. We'd better get their confirmation before replying to the client. Oras na ba ng trabaho? Alas 5 na ng umaga. Sino yun? Sure, as soon as possible. Okay, bye. Anong ginagawa mo rito? Good morning, boss. Para sana magtrabaho. Nagpunta lang ako ng CR, tapos nang bumalik ako, nakita kita dito. Pumasok ka sa office ng 5:30? Kapag may tiyaga, may nilaga. Boss, ang itim na ng eye bags mo. Nagtrabaho ka ba buong gabi? Kararating ko lang din. Yung kasabihang nilaga, ako pala ang nilaga dun. Akala ko dati puro utos lang ang mga boss, pero nakakagulat lang. Ikaw mismo tumutulong sa trabaho. Ano yan, kape? Ako na dyan. Dun ka na sa opisina mo at magpahinga. Di na kailangan. Mauna ka na. Buti hindi ako nahuli. Boss, nga po pala. Simula nung nalaman ko yung ginawa mo sa mga nananako, pupunta ako dun para mag-aral bago magtrabaho. Naimpluwensyahan mo ko. Gusto ko din magsikap para maging magaling na lawyer. Maliwanag na pala sa labas.
Magtatrabaho na ako. Ako, lagot. Yari ako. Kanina ka pa dyan ah. Ano bang problema? Grabe kasi si boss. Di ako nakatulog kakaayos ng dokumento. Baka ikamatay ko na to. Bakit kasi Year of the Ox pa ako pinanganak? Habang buhay na ako, OT, parang baka sa bukid. Bao, Year of the Ox ka pinanganak? Bakit? Buong akala ko kasi mas matanda ka sa akin. Hindi ko akalain magkaedad lang tayo. Kaedad kita? What a coincidence. Anong coincidence lang? Matanda yan sa'yo ng 12 Ay, years. taga ikaw! Anong gusto mo palabasin? Pinapressure niyo masyado yung bago eh. Chang Yao, bakit parang lagi kang pagod? May pinagawa din sa'yo si boss, puyat ka? Hasa naman kung meron. Nakita mo? Ako lang talaga ang mahal ni boss. Tumigil ka nga dyan. Kumusta kayo? Good morning! Good morning, Attorney Wu! Good morning, everyone! Siya ba yung June sa Junhang? Morning! Good morning! Hello! Magkaiba sila ni Atty. Okay lang, Chen. sir! External com si Attorney Wu. Pang-internal si Attorney Chen. Huwag mong maliitin si Woo-jun. Humahawak din kami ng litigation. Malamang ikaw si Chang Yao. Hello, Attorney Wu. Hello? Ang ganda mo pala. Huwag yan si Chang Yao. Iba na lang ang tukain mo. Ano bang akala mo? Iniisip ko lang ngayon yung Golden Scale Award. Sino mag-iisip ng ganun? Galingan mo sa trabaho. Good morning, Attorney Wu. Tapang mo talaga, Tanying. Pati mga boss napapagalitan mo. Okay. Bakit kasi hindi mo na lang tanggapin yung advice sa'yo ng psychologist? Hep, Hindi ka naman nakatulog kagabi, no? Tingnan mo nga yung eye bags mo. Kasing itim na ng salamin mo. Attorney Wu, nagtatrabaho ako. Well, ikaw lang naman ang iniisip ko. Tingnan mo nga yung itsura mo. Gusto mo ba mamatay sa pagod? Paano kung di mo na kita papasukin? Ayusin mo sarili mo. Magpahinga ka. Ayos lang ako. Ang inaalala ko lang naman, baka hindi sapat ang kita at wala ka nang maibigay na ala sa mga babae mo. Hoy, tumigil ka nga. Nagpapakabuti na nga ako. Gusto ko maging mabuting role model. Bakit kasi hindi mo makalimutan yung nakaraan ko? Hindi magandang makinig sa chismis. Dapat baguhin mo yan. At isa pa, hindi rin naman maganda reputasyon mo ah. Kailan ba kita siniraan? Hoy, Chen. Seryoso ako sa pag-ayos ng reputasyon ng team mo para mabawasan yung mga reklamo tungkol sa inyo. Kung hindi pa ako makikialam sa lagay nyo ngayon, baka mamaya niyan may sumugod pa na client dito. Ako na lang yung kaibigan mong walang sawang pinagbibigyan ka sa loob ng mahabang panahon. Ni minsan nga hindi mo nga ako iniisip eh. O kaya kahit kamustahin man lang, wala. Ngayon tatanungin kita, bakit kasi siya pa? Nag-background check na ako kay Chang Yao. Kahit na hindi siya ang pinakamagaling, pasok naman siya sa standard ng Junhong. Ang pinakamagandang katangian niya, magandang personality niya, at may pangunawa sa kapwa. Mababawasan niya yung tensyon sa pagitan natin at ang client. Pinag-isipan ko to. Simula ngayong araw, babantayan ko kayong dalawa. Pag wala ng reklamo sa atin, yung Golden Scale Award na yun, mapapasa kamay na natin sa wakas. Talaga bang yung Golden Scale Award ang habol mo o pansarili mo lang? Kilala mo sarili mo. Anong pansarili sinasabi mo? Ipaliwanag mo nga. Kapatid ni Chang Yao si Chang Shi, di ba? Nung nasa kolehiyo ka pa, hindi mo napasagot si Chang Shi kaya nagalit ka at naghanap ng maraming babae. Ano, ikwento ko pa ba ulit sa'yo? Si Chang Shi kasi, expert sa property trusts. At pag na-hire ko siya, makakabawi tayo sa pagkukulang natin dahil sa'yo. So paano, na-hire mo na siya? Sinusubukan ko pa. Wala kang cellphone number niya. Dumadagdag ka lang sa mga problema ko. Pero paano naging problema yun? Sa tingin ko, magaling si Chang Yao. Bigyan mo lang ng konting panahon, sigurado matututo din siya.
sige. Kung ganun, kailangan kong mag-hire ng professional accountant para kwentahin ang oras mula pagpasok ni Chang Yao hanggang pag-alis niya. Kailangan bilang ang bawat minuto at segundo. Mahalagang oras ko. Magaling ka talaga kapag pera na usapan. Sinong makakapagsabi sa lawyer na to na hindi sapat ang pera lang? Delikado din pag kulang sa tulong. Oh, sige na, umalis ka na. Kailangan ko nang matulog. Bye. Bye, boss. Antok na talaga ako. Puro trabaho tapos hindi natutulog. Kahit matalinong bata, mabubobok pag ganito lagi. Tulugan na. Chang Yao. Chang Yao. Huwag ka maingay, natutulog ako. May meeting tayo. Anong meeting? Binigyan mo na ba ako ng case? Nananaginip ka ba? Boss. Magpapaliwanag ako. Ba't dito ka natutulog? Simula kasi nung pinalis mo ko, hindi ako makahanap ng matutuluyan. Kaya naisip ko, dito muna ako ng 2 araw. Pero ikaw, ba't hindi ka natutulog at nandito ka pa? Hindi ka makatulog? Binabalaan kita. Ayusin mong tanong mo, kundi mananagot ka. Grabe ka naman. Alam ko na, nandito ka kasi may tatapusin ka. Kaya kaninang umaga, nung nakita kita, paalis ka na sa halip na papasok pa lang. At nung isang gabi naman,
Bigla akong nakarinig ng may nagsasalita tapos nag english Akala ko nananaginip ako. Ikaw yun, di ba? Kaya naisip ko, walang totoong genius sa mundong to. Kahit ikaw nagpupuyat para lang matapos yung trabaho. Genius ako. Kahit ang mga genius, kailangan din ng oras. Boss, wag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin na nagtatagal ka dito sa opisina. Gusto mo lang namang maging halimbawa sa amin. Kaya kapag may tiyaga, may nilaga. Oo na, sige na, umalis ka na, may gagawin pa ako. Kailangan mong tulong ko? Hindi. Boss, Sabi ko hindi. itatanong ko lang naman kung pwede pa ako dito ng 2 araw pa. Kapag nakahanap ako, aalis na rin ako. Bahala ka, umalis ka na. Good night, boss. Teka, Yes po, ano yun? paano ka nakakatulog sa ganung bagay? Pikit lang, tapos tulog na ako. Mabilis akong mag-adjust, kaya kong matulog kahit saan. Gusto niyo ba ituro ko sa inyo kung paano? Ay, wag na. Alis na. Huwag mong pakapagod. Alis na. Good night, boss. Pikit lang tapos tulog na. May ganun bang tao? Ang hangin at ang ulan ang nagpapalakas sa akin. Kilos na! Yung pangarap kong gumising sa 500 square meters na unit natupad na. Article 1076. If both spouses voluntarily divorce, they must sign a written divorce agreement and apply for divorce registration in person at the registration authority. Article 1076. If both spouses voluntarily divorce, they must sign a written divorce... Anong ginagawa mo? Nagme-memorize. Bakit ang saya mong kinakabisado yan? Sabi ng mentor ko, mahalin ko daw ang ginagawa ko. Kahit kailan talaga ang aga ni boss pumasok. At napakadisiplinado niya pang tao. Kaya siguro ayos lang naman ang pagalitan ako, di ba? Boss, lagi ka na lang nagpapakapagod dito sa opisina kaya ginawan kita ng kape. Hindi mo na ako kailangan ipagtimpla ng kape. Okay lang. Sanay naman ako nagawa ng kape yung mga katrabaho ko dati. Chungyao, sa tingin ko hindi ito trabaho ng babaeng lawyer. Abogado ka, hindi ka taga-admin. Ayokong isipin mo na dahil lang nagtimpla ka ng kape sa mga katrabaho o boss mo ay friendly ka na. Nakakita ka na ba ng lalaking lawyer na nagbigay ng kape sa iba? Sa legal profession, pantay lang ang babae at lalaki. Wala sa gender ang paggawa ng kape, mag-book ng flights, mag-print. Hindi rin kasama ang pagpo-photocopy ng documents. Tandaan mo yan, Chang Yao. Tama ka.
Hindi ko na gagawin yung mga bagay na walang saysay. Sabihin mo sa akin, ano ba yung may saysay? Kasi boss, pwede ba akong sumali sa kasong napag-usapan natin nung nakaraan? Kahit wala nang kapalit, gusto ko lang naman kasi sana na may matutunan mula sa inyo at sa mga kasamahan ko. Ito nga pala yung mga ideas ko. Boss, tingnan mo. Boss, alam nyo kung hindi kayo sumasang-ayon dito, pwede kong ibalita sa ibang mga kasamahan natin dito na nagtatagal ka dito sa opisina araw-araw. Sige, Talaga ba? ang sinasabi ko yung kaso. Talaga? Sabi ko na eh, mapapansin mo rin lahat ng pagsisikap ko. Hindi ko talaga napansin. Hinayaan kita sumali pero hindi ka pa ganun kagaling. Kulang pa yung nalalaman mo. Kaunti lang din ang experience mo. 1 taon ka lang na-intern sa ibang firm. Nakahawak ka na ba ng kaso mag-isa? Kahapon sandali mo lang tinignan yung kaso. Kaya huwag mong sasabihin na nagsusumikap ka. Si Bauro nahulog at nabalian. Hindi siya natuloy. Dapat ba akong mag-alala? Dahil doon, hindi siya makakapunta sa administration ng market regulation para tingnan yung record ng kumpanya. Kaya ikaw ang gagawa nun. Walang problema. Tsaka, salamat nga pala. Hindi na kailangan. Natural lang na magtulungan na magkatrabaho. Salamat sa mga ibinahagi mo. Kaya hindi na niya kailangan pang ibigay yung parte niya sa kaso. Sige, walang problema. Gagawin ko lahat ng makakaya ko. Tutularan kita. Para maging masarap at maayos ang tulog mo. Sige, makakaalis ka na. Tandaan mo sinabi ko. Salamat, boss. Ano sa tingin mo mangyayari kapag nalaman niya? Ay. Uy. Oh, ayos ka lang? Ano yan, ha? Dahan-dahan! Saya niyo, ah. Nakita ko si Chang Yao tumatakbo palabas. Hindi ba dapat bilhan mo siya ng milk tea bilang reward niya? Bakit naman? Normal lang naman mautusan dito sa kumpanya. Kahit marami siyang matapos, di pa rin naman siya papansanin ni boss, di ba? Pero kaninang umaga lang may assignment na binigay si boss. Ha? Oo. Eh di maganda. Sabi niya dahil injured ka at hindi mo daw kaya. Kaya binigay niya sa kanya yung kaso. Oo, hirap ako makalakad. Pero kaya ko pa lumaban, no? Kaya ako, bilang tagapagmana ng Junham, dapat talaga, alagaan ko ang bawat isa sa inyo rito. Teka lang, Chong Yao. Bilhin lang ako milk tea. Huwag ka na kasi tumayo. Salamat. Halika, order na lang tayo. Take out order. Milk tea, di ba? Milk tea. Dagdag tayo ng pearls. Boba, coconut, tsaka sago, at purple rice. Treasure Conji na lang. Oo nga. Treasure Conji. Hindi ba parang kadiri naman? Ulo mo yata yung may tama, hindi binte.